pipindutin ko lang ulit yung push button para mag-print po yung printer. Okay, so meron akong printer. Okay, so pindutin ko lang. Ayan, so nag-print na po siya mga kabaytek. So ito na po yung ticket code na generate ng ating Microtech. Okay, so hello po mga kabaytek at welcome back to my YouTube channel tutorials. Our video tutorials for today, Arclim device configuration using our existing hotspot Microtech. Okay, so ngayon po meron lang akong i-share na video kasi meron po kasing nag-request na paano po ba mag-configure yung Arclim device sa ating existing Microtech hotspot. Okay, kasi meron po kasing OCI si Sir Arclim, so bali yung gagawin natin mga kaboytek, hindi na po natin kailangan yung OCI, bali yung own configuration po natin yung ating i-apply po sa ating configuration. Okay, so no need na po natin gumamit ng OCI. Ito po yung setup ng ating Microtech Hoplite mga kaboytex. Bali si Ether 1, i-connect natin siya sa ating ISP, and then si Ether 2, i-connect natin siya sa ating PC and laptop. And then si Ether 3, i-connect natin siya sa Arclim device. And then si Ether 4, i-connect natin siya sa ating access point antenna. Okay, so ngayon po mga kaboytek, i-configure na po natin yung ating Microtech Hoplite. Bali ito po yung own configuration po natin mga kaboytek. Okay, so punta na tayo sa ating Winbox. First things first mga kaboytek, so reset muna natin yung ating Microtech Hoplite. Okay, so punta tayo dito sa system, and then reset configuration, and then check natin yung no default configuration mga kabitek. Bali tayo po yung magkukonfig ng Microtech. Okay, so para makita nyo po kung paano po gumana yung Microtech Hoplite existing natin dun po sa Arclim device. Okay, so click lang natin reset configuration, and then hintayin lang po natin mga kabitek na makapag-reset po yung ating Microtech. Okay, so ngayon po mga kabitik, connect po tayo sa ating Winbox ulit. Okay, so naka-reset na po siya, and then tingnan nyo po mga kabitik, so bali wala po siyang configuration, so no default configuration po siya. Okay, so bali tayo po yung magsiset up ng ating Microtech. Okay, so yung unang gagawin natin, set up natin yung bridge. Okay, gawa tayo ng bridge para sa LAN. Okay, sa mga hindi pa nakapanood kung paano po mag-configure ng Microtech, meron na po akong video tutorials po nito, so panoorin nyo lang po. Okay, so apply lang natin and okay, and then punta tayo sa port, mag-add po tayo, and then si Ether 2 mga kaboytek, so bilong natin siya sa bridge LAN. Okay, so apply lang and okay. Okay, so gawa tayo ng IP address para sa LAN mga kaboytek, so punta dito sa IP and then addresses, and then pwede po tayo gumawa ng kahit anong IP address mga kabitek para sa ating bridge LAN. So in my case mga kabitek, gawa ako ng 192.168.20.1 okay /24, and then yung interface bridge LAN. Okay, so ipapakita ko talaga sa inyo mga kabitek kung paano po natin i-configure yung Microtech existing. Okay, so para po ma-apply po natin doon sa ating Arclim device. Okay, so ngayon po enable po natin yung DHCP client, add tayo, and then interface Ether 1 lang, apply. Okay, so next DHCP server. Okay, so set up natin yung DHCP server para sa bridge LAN. Punta tayo dito sa DHCP, and then DHCP setup, and then interface bridge LAN, and then next. Okay, so next lang mga kabitek, and then DNS, set up natin yung DNS. So check natin yung allow remote request, and then yung servers, lalagyan natin siya ng Google DNS. Okay, so 888 and then 88844. Okay, apply lang natin and okay. So para magkaroon na po siya ng internet mga kabitek, enable na po natin yung firewall net. Okay, so punta lang tayo dito sa IP, and then firewall, and then NAT, and then mag-add po tayo dito, and then general source NAT lang, and then yung out interface Ether 1, and then yung action masquerade. Okay, so apply lang natin and okay. So check natin mga kabitek kung meron na po ba siyang internet. So pin lang natin. Okay, so meron na po siyang internet mga kabitek. Ayun po mga kabitek, set up po natin yung ating
bridge hotspot, okay, para sa hotspot po natin. Okay, so unang gagawin natin, balik tayo sa bridge, and then dito sa bridge mag-add po tayo ng bridge para sa hotspot. Okay, so bridge hotspot, and then apply lang natin, and okay, so dito sa port mag-add po tayo dito, and then si Ether 3, and then yung bridge niya belong natin siya sa bridge hotspot. Okay, so apply lang natin, and then gawa tayo ng copy mga kaboytek, balis, and then si Ether 4 belong natin siya sa bridge hotspot. Okay, apply lang, and then copy tayo, and then yung MikroTik Hoplite po mga kaboytek, meron po siyang wireless built-in wifi. Okay, so ito po yung wireless LAN. Okay, so belong po natin sa bridge hotspot. Okay, so apply lang, and okay. So ayan po mga kaboytek, so na-set up na po natin yung ating bridge. Okay, so si bridge 2 para sa LAN, and then Ether 3, Ether 4 yung wireless LAN belong sa bridge hotspot. Okay, so ngayon po gagawa tayo ng IP address, okay, para sa ating hotspot. Okay, so mag-a-add po tayo dito, and then yung karaniwang ginagamit ko na IP address mga kaboytek is 10.000.1/24. Okay, so enter please, bridge hotspot. Okay, apply lang, and okay. Ngayon po mga kaboytek, gawan po natin siya ng DHCP server. Okay, so DHCP setup, click lang natin, and then yung interface bridge hotspot, and then click next. Okay, so next lang. Okay, ngayon po mga kaboytek, set up na po natin yung ating hotspot. Okay, so punta tayo dito sa IP, and then hotspot. Okay, so punta tayo dito sa server. Okay, and then click natin yung hotspot setup, and then yung interface bridge hotspot, and then next lang. Okay, ayan, and then lagyan natin ng password yung ating admin. Okay, 1234 para po ito sa hotspot. Okay, so next lang natin. Okay, so na-set up na po natin mga kaboytek, and then pagkatapos ng mga kaboytek, reboot po natin yung ating MikroTik Hoplite. Okay, para ma-apply po yung lahat ng configuration po natin. Okay, so para ma-effective po yung ating configuration. Okay, so punta tayo dito sa system, and then click natin yung reboot. Okay, so click yes. Hintayin lang po natin mga kaboytek na makapag-reboot po yung ating MikroTik Hoplite. Okay, nakapag-reboot na po yung ating MikroTik, so connect po tayo ulit mga kaboytek. Ayan, so meron na po tayong bridge LAN at saka bridge hotspot. Ngayon po mga kaboytek, na-download ko na po yung Arclim Wi-Fi Manager. Okay, so exclusive lang po ito sa mga bumibili po ng Arclim device kay Sir Arclim. Okay, so ngayon po open po natin yung folder. Okay, so hanapin po natin yung Arclim Wi-Fi application. Okay, so open lang natin yung application. Okay, so ngayon po ito na po yung Arclim Wi-Fi Manager. Okay, so ngayon po mga kaboytek, yung unang gagawin natin, set up lang natin yung device name. Okay, so para sa akin Boytek, and then yung SSID mga kaboytek, palitan lang natin. Okay, so Piso Wi-Fi hotspot. Meron na po akong tutorials nito mga kaboytek, so panoorin nyo lang po kung may time po kayo. And then yung hotspot server, ganun lang, wag na natin galawin. Okay, so dito sa LCD top text mga kaboytek, okay, so palitan lang natin Wi-Fi. And then yung LCD boot text mga kaboytek, ganyan lang. Okay, so online check disable lang, and then yung coin slot universal. Okay, and then data reach disable, load disable, and then yung printer mga kaboytek, pag meron po kayong printer, enable nyo lang. Okay, so code gen only. Dito sa MikroTik user mga kaboytek, hindi natin gagalawin. Okay, so and then yung MikroTik password niya hindi natin gagalawin, and then yung empty host mga kaboytek, ito yung pinaka importante po pag meron po tayong existing configuration po sa ating MikroTik. Okay, so yung ilalagay ko dito mga kaboytek, yung ating IP gateway po ng ating bridge LAN. Okay, dun sa MikroTik na sinet up natin, yung 192.168.20.1. Okay, para gumana po yung ating configuration po dito sa Arclim device mga kaboytek. Okay, so ganyan lang. And then next na gagawin natin mga kaboytek, punta tayo dito sa file, and then yung time rate, palitan lang natin. Okay, so
Para sa akin, yung 10 hours, palitan lang natin ng 3 hours, okay? And then, 3 hours. Okay, so save lang natin. And then, sa window, delete natin, okay? Kasi naka-default pa kasi yung Arclim Wi-Fi Manager natin kay Sir Arclim, okay? So, ayan. So, ayan po mga kabitik, naka-set up na po yan. And then, yung next na gagawin natin mga kabitik, punta tayo dito sa device ID, okay? So, yung device ID mga kabitik, ito po yung device ID ng ating Arclim device na yung lumalabas po sa ating screen. Okay, so in my case, ipipaste ko na po yung aking ID. And then, proceed na po tayo dito sa step-by-step configuration po ni Sir Arclim, okay? So, ngayon, i-click po natin yung Set Device ID, okay? Make sure po mga kaboytik, bago nyo po i-click yung Set Device ID, dapat po wala po kayong password po doon sa inyong MikroTik, okay? So, para po matanggal yung password nyo, kailangan muna punta kayo dito sa System, and then punta kayo dito sa User, and then yung admin, and then password. So tanggalin nyo muna yung password, okay? So apply lang, okay? So balik tayo sa Wi-Fi Manager, okay? Bago po kayo mag-click ng Set Device ID, okay? Yung next na gagawin natin mga kabitik, click natin yung Auto Config, okay? Ayan. Dito po sa step 4 mga kabitik, pag meron po tayong existing Wi-Fi hotspot portal, bali yung gagawin po natin para gumana po yung ating portal po. Okay, so punta tayo dito sa Arclim folder. Okay, so ito po yung portal na in-edit ko. Meron akong, ito yung existing Wi-Fi hotspot portal ko. So yung gagawin lang natin, kopyahin lang natin mga kabitik, and then back po tayo, and then open natin yung Arclim Wi-Fi v4, and then punta tayo dito sa portal, and then side loaded, and then paste lang natin yung ating hotspot portal, okay? Okay, so i-edit muna natin ito mga kabitik. So yung gagawin natin mga kabitik, yung additional file, open natin. Okay, so kopyahin lang natin yung file, and then back po tayo, and then open natin yung hotspot natin, and then paste natin dito sa loob ng ating existing hotspot. Okay, click lang natin replace, and then back tayo ulit mga kabitik. And then ito yung public mga kabitik, delete na natin yung public, okay? So yung gagawin natin mga kabitik, palitan ng, rename lang natin yung folder ng ating existing hotspot, okay? Gawin natin public, okay? Ngayon po mga kabitik, open natin yung public folder, and then kopyahin lang natin yung login, and then yung status, okay? So copy lang natin, and then back tayo ulit, and then punta tayo dito sa templates, and then paste natin po dito mga kabitik, okay? So remove lang natin yung login, and then yung status, okay? So rename po natin yung mga kabitik, yung login, kasi naka HTML po ito, so gagawin natin TPL, okay? TPL, okay, click lang natin yes, okay? So ayan, so rename lang natin yung status, gawin natin TPL. Ayan, so back tayo ulit mga kaboytek, and then kopyahin natin yung dalawang folder, yung public at saka template, okay? Copy natin, and then back tayo ulit, back, okay? So dito mga kaboytek, yung public at saka template, okay? Pakita ko lang sa inyo, punta tayo dito, okay? So dito sa Arclim Wi-Fi v4, meron siyang access na public at saka yung template. I-remove lang natin mga kaboytek, okay? Delete lang natin, and then paste natin yung ating hotspot portal, okay? Yung public at saka template, okay? So ayan, okay, balik tayo sa Winbox mga kaboytek, and then punta tayo dito sa files, okay? So remove muna natin yung hotspot folder, okay? Ayan, and then punta tayo sa hotspot, okay? Balik tayo dito sa hotspot, and then server profile, and then meron lang tayong babaguhin dito mga kaboytek. Rename lang natin yung HTML directory, gawin natin public, okay? So apply lang natin, and okay, nag-upload po siya ng bagong folder mga kaboytek. So remove lang natin kasi meron tayong i-upload mga kaboytek, yung ating hotspot portal, okay? So dapat naka
i-remove lang yung folder, okay? So ngayon po mga kabutik, punta tayo sa Wi-Fi Manager. So ngayon po, upload na po natin yung hotspot folder, okay? So click na po natin. Okay, so pagkatapos niyan mga kabutik, click natin yung Generate Upload Settings, okay? So pag wala na po kayong babaguhin dito sa Wi-Fi Manager, so click na natin yung Generate and Upload. Ayan, so pagkatapos niyan mga kabutik, i-reset na natin yung ating Arclaim device. Okay, pindutin lang natin yung button. And then, titignan natin sa LCD screen mga kabutik kung gumana ba yung ating setup. Okay, so tignan natin. Connecting to LAN. Ayun. Okay, so nag-sync na po siya mga kabutik. Okay, so kita niyo po. Okay, starting device. Ayun, gumana po mga kabutik. Successful po yung ating configuration. Okay, so ngayon po itetest po natin sa ating cellphone mga kabutik kung gumana ba yung ating setup. Okay, try po natin subukan sa cellphone mga kabutik. So connect po tayo sa Piso Wi-Fi hotspot. Okay, so hintayin lang po natin lumabas yung portal mga kabutik. Ayan, lumabas na po yung portal mga kabutik. Ito po yung inedit ko na portal mga kabutik kay Sir Arclaim. Meron po kasi akong konting knowledge po sa pag-i-edit. Okay, so yung portal na ginawa ko mga kabutik, naka-design lang po siya sa butcher type. Okay, and then try na po natin maghulog mga kabutik. Okay, tignan po natin yung LCD screen mga kabutik. Okay, so nakikita niyo po mga kabutik. Press button. Pinutin lang po natin yung press button mga kabutik ng isang beses para mag-insert coin po siya. Okay, so pinutin ko lang. Ayan, so nag-insert coin na po siya mga kabutik. So ngayon po, meron pa akong piso dito mga kabutik. So ihuhulog po natin dito sa coin slot. Ayan, so meron agad siyang piso mga kabutik na credit. And then yung time niya, meron siyang 10 minutes. Okay, so pwede po kayo maghulog mga kabutik na kahit ilang amount po hanggang hindi po nyo pinipindot po yung button. Okay, so ayan, meron na po siyang 2 piso na credit, and then yung time niya is 20 minutes. Okay, ngayon po mga kabutik, para po mag-print po yung ating printer, pindutin lang po natin yung push button ulit. Okay, so ayan. Okay, so nag-print na po siya mga kabutik. Tignan natin mga kabutik yung ticket code. Okay, so 454043. So pareha lang po siya dito sa LCD screen. And then try po natin i-check dito sa Microtech. Okay, ayan, so nag-generate po siya mga kabutik ng butcher code. Okay, so ngayon po mga kabutik, iti-test po natin sa cellphone kung gumana ba yung ating code. Okay, yung Wi-Fi ticket. Okay, so enter lang natin yung code 454043. Okay, so and then connect. Ayun, gumana yung code mga kabutik. Okay, so nakita niyo po mga kabutik, gumana yung ating configuration. Okay, so i-check natin sa Microtech mga kabutik kung naka-active ba yung ating ticket code. Okay, ayan, so nakita niyo po mga kabutik, naka-active po siya. Okay, so ngayon po mga kabutik, try po natin mag-internet sa cellphone. Okay, try natin mag-YouTube. Tignan natin kung meron po ba siyang internet. Ayun, so meron po siyang internet. Okay, try natin mag-play. Ayan, so meron na po siyang internet. And then mga kabutik, try po natin mag speed test. Okay, okay, click natin yung go. Okay, nakita niyo po mga kabutik, naka 50 Mbps po siya. 15 Mbps, 16.
So ibig sabihin lang po mga kaboytek, hindi pa po nakalimit yung ating butcher code. Okay, yung gagawin po natin mga kaboytek para magkaroon po siya ng limit dito sa speed test, balik po tayo sa ating Winbox mga kaboytek. So isi-set up po yun natin yung limit. Okay, balik po tayo dito sa Winbox mga kaboytek, and then punta tayo dito sa user profile. Okay, so ito yung user profile mga kaboytek, yung R1. So lagyan lang natin ito ng limit, and then yung address pool niya DHCP pool 1, ito yung IP pool ng hotspot. Okay, and then dito sa RxTX lalagyan lang natin ng 4M. Ayan, 4M, 4MB po para sa download at saka 4MB po para sa upload. Okay, and then apply lang natin, and then okay, i-reboot muna natin yung ating Microtech. Okay, connect po tayo ulit sa Microtech. Ayan, connect po tayo ulit sa Piso Wi-Fi. So hintayin lang natin lumabas yung portal. Try natin i-enter ulit yung ating butcher code mga kaboytek, yung 454043. Okay, so connect. So ayan, connect po tayo ulit sa Wi-Fi. Okay, ngayon po mga kaboytek, try po natin mag speed test. Okay, titignan natin kung gumana ba yung nilimit natin na 4 Mbps. Ayun, kumagat yung limit natin mga kaboytek. Gumana po yung ating limit na 4 Mbps per generated code po. Okay, ayan, nakikita niyo po, 4 MB lang yung download at saka 4 MB lang yung upload. Okay, ngayon po mga kaboytek, meron po akong ginawang anti-lag script po. Okay, so kopyahin lang po natin yung ating script. Okay, copy lang, and then punta tayo dito sa Winbox, and then paste natin sa new terminal. Okay, so ipapakita ko, bago ko po ipipaste yung script mga kaboytek, ipapakita ko po sa inyo na wala pa pong anti-lag configuration yung aking Microtech. Okay, dito sa Mangle wala pong configuration, and then dito sa Q3 wala rin po siyang configuration. Okay, so ipapakita ko po sa inyo. Okay, so ganyan lang, and then terminal. Okay, so ipipaste ko na po yung script dito mga kaboytek, so magkakaroon na po siya ng anti-lag script. Okay, so ayan. So ayan po mga kaboytek, ito po yung Mangle rules, and then Q3. Okay, so nilagyan ko po siya ng anti-lag script. Okay, yung ginawa ko na script mga kaboytek, simple lang po siya. Okay, so nakita niyo po, simple lang po yung script na ginawa ko para sa aking Microtech. Okay, and then pag gusto nyo po ng libreng script mga kaboytek and portal hotspot, mag-join lang po kayo sa aking YouTube community. Magpunta na po kayo dito sa aking YouTube channel, and then click nyo lang po itong join. Okay, so pag may extra po kayo mga kaboytek, sana bigyan niyo po ako ng pangkapi lang. Okay, para mabigyan ko po kayo ng mga libreng tips and script, and then yung mga hotspot portal na ginawa ko, ibibigay ko po lahat sa inyo yon ng libre. Okay, so yun lang po yung aking tutorials mga kaboytek, at maraming salamat sa inyong panonood, at sana may natutunan po kayo, at huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat at magandang araw.